Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. 次行きましょう。はい。Salamat po, Ronald-san. Next po natin, Noe-san. Okaeri nasai. Konbanwa. Hi, Tinday. Konbanwa po. Okaeri nasai. Okay na po yung internet niyo po? Opo. Tonight lang po naging okay. Ayokata. Alam niyo po kung bakit naging Wala nagbago po kasi yung yung line ko ng Wi-Fi. So, inintay ko pa po dumating yung router para function na po yung aking Wi-Fi connection. So, rin po, since Friday po, nagintay ako ng dumating Friday. Ngayon lang po na-complete lahat. Opo. Yokata desu. Pasensya na po. Zen. Nag-alala lang po. Arigatou gozaimasu. Hindi po. Yeye. So, go po tayo sa ating vocabulary. Okay po. Sokkuri. Sokkuri. Ano po ang sokkuri? Parang po, kahawig, kamuka. Tumpak po. Kamuka. Hai. Sokkuri. Magkamuka. Hai. So, sa Tagalog po, magkamuka. So, nomama desu ne. Ngayon, gamitin po natin siya sa sentence. Nalimutan ko kung ilabas ang mga libro. Oyako wa sokkuri da. Hai. Oyako wa sokkuri da. Paano niyo po siya i-explain po sa kapwa Filipino po natin? Parang iyang batang yan ay kahawig ng mama niya o papa niya. So, magkahawig sila ng mama o papa niya. Hai. Ayun. O kaya naman po pwede po natin sabihin magkahawig silang hindi mag-ina at o kaya naman mag-ama po Mag-ama. Magkamukha talaga. Da is nagbibigay diin po. Kaya meron po siyang talaga. Is yung. Oyako means mag-ina o kaya naman po mag-ama. Hai. Nanode, magkamukha talaga yung mag-ina o kaya naman yung mag-ama. Mag-ama. Hai. Dondo ikimashou. Hakkiri suru. Hai. Hakkiri suru. Malinaw. So desu. Ang galing. Hai. Ngayon, pag suru form po siya, magkakaroon po siya ng gawing malinaw. Ano po? Apo, gawing malinaw. Hai. So, gamitin po natin siya sa isang sentence. Yama ga hakkiri mieru. Hai. Paano po siya sa Tagalog? Maaari mong makita ang mountain Wala pong na yama ga. Ano ba mieru? Makita po. Makita. Makita. Nakikita, ano po? Nakikita. Malinaw pong nakikita ang bundok. Hai, Mountain. so desu. Nakikita ng malinaw ang bundok. So desu. Hai. Ngayon po, yung hakkiri, yung kabaliktaran po niya ay Bonyari. bonyari. Hai. So, kung ang hakkiri is malinaw, ano naman po ang bonyari na kabaliktaran ng hakkiri? Malabo po. Galing talaga ni Noe-san. So, malabo po. So, bonyari means malabo. Alam niyo po yung salita pong boto shiteru.
ぼーってしてる。ぼーっとしてる. Pag sinabi pong ぼーっとしてる, ayan po, yung sinabi po ni Onigiri-san. Nakatulala o kaya naman po, Tulala. hindi gising yung diwa. Ano po? So, Okay. di ba po pag medyo botto shiteru tayo, nakatulala tayo, medyo hindi po natin nakikita yung sight po natin ng clear. Opo. Hi. From the word of bonyari po ang botto shiteru. Hi. Malabo. Malabo. Bonyari. Hi. Hi. Salamat po, Nawe-san. Thank you po. May katanungan po kayo? Wala po ate. Malinaw na po. Yakatta desu. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Jodai-san mo iru. Ate Inday, doon po sa Ay. baba, meron akong nakitang question kay Ate MJ. Paano Ay. naman po sa Nihongo magkamukha daw sila, sabi ng kaibigan ko? Magkamukha daw sila, sabi ng kaibigan ko. Magkamukha po. Magkamukha po? Paano naman sa Nihongo, pinapasuya ko niya siguro to. Magkamukha daw sila, sabi ng kaibigan ko. Baka po tago sila. Ay. Sabi ng kaibigan ko. Magkamukha daw sila. Yan lang po. Sila. Opo. Magkamukha daw sila, sabi ng kaibigan ko. Sila. Kung lalaki po, karera wa sokkuri da. Sokkuri. Karera wa sokkuri desu ka na? Karera wa sokkuri desu. Ganyan pa. Kung babae po sila, kanojora wa sokkuri desu. O kaya, kanojo tachi, o kaya, kare tachi. Hay. Sabi daw po kasi ni Kuya Mac, kasi Kuya Mac, sokkuri yung lesson natin. Pero sabi ni Kuya Mac, niteiru. Hay. Niteiru, magkahawig po ang niteiru. Magkahawig lang po. Arigatou gozaimasu, Ate Inday. Let's brush it up. Hay. Natsugi ikimasu. Nagbago na po yung pattern po natin. Hay. Nihonko-san, okaeri nasai. Konbanwa. Yoroshiku onegai shimasu. Konbanwa. Yoroshiku onegai itashimasu. Handa po kayo, dalawa po tong page kasi maikli lang po to. Hay. Onegai shimasu. Hay. Una po natin ay Nonbiri suru. Nonbiri suru. Hay. Gustong-gusto ko tong salitang ito pero yung utak ko nonbiri shite kurenai. Hay. So ano po siya sa Tagalog sa tingin niyo po? Magkaroon ng mahalagang oras. Pwede rin po kasi mahalaga po yung oras ng Hay. Relax po. Nonbiri is relax. Ngayon, pag ginawa po siyang suru form, verb na po siya, kaya mag-relax. Hay. So, gamitin po natin siya sa isang sentence. Nonbiri sugosu. Hay. Nonbiri sugosu. Ano po sa tingin niyo siya? Mamasyal. Sugosu. Ano ba yan? Magkaroon ng oras. Mag-relax ka na. Magkaroon ng oras. Tama. Para mag-relax. Kaunti na lang. Nawala yung para na. Hay. Magkaroon ng oras para mag-relax po. Hay. Sugosu po yung pag, kumbaga, yung time na yun, magre-relax po kayo dun sa time na yun. Sugosu. Ano po? Hay. Kumbaga, pwede rin po mamuhay na hindi naman mamuhay kasi hindi naman whole life po yung time lang na yun, yung time zone lang na yun, na magre-relax po. Hay, kaya naging Tagalog ko po dito is magkaroon ng oras para mag-relax. Hay. Tatsugi ikimasu. Pag sinabi pong Nonbiri suru. nonbiri suru. Kanina. Mag-relax. So, kasi naaalala niyo po. Hay. Pag magre-relax. Hay. Magre-relax na po siya. O kaya mag-relax. Dochi demo daijoubu desu. Hay. So,
So, dahil maikli, meron pa po tayo. Kaso ang haba na. Hay, nagbago po ulit po ang ating pattern. Ano po? Maru to. Hay. Da, ごめんね、アティンダイ。最初です。ごめんなさい、アティンダイ。はい。bati ka muna sa 107 viewers mo. Yoroshiku onegai Oh, shimasu. maraming salamat po sa 108 viewers po natin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po magustuhan niyo po ang aking class po dito. Kumaga, nagsishare lang po tayo ng knowledge po. Ano po, nagsishare po ako, nagsishare din po sila sa akin ng tamang Tagalog din. Hi. Yoroshiku onegai shimasu. Hi. Onegai shimasu, Nihonko-san. はい。きちんとする。 Kichin to suru. Ano po siya? Maayos na pagkagawa. Ayusin. Ayusin, tama. Ayusin. Maayos, Tama po, matino. tama. So, des. Aside of ayusin ng maayos, o kaya naman po, matino. Ano po? Hay, magiging po siyang ayusin o kaya gawin kapag nagkaroon po siya ng suru form. Suru. Ano po? Hay, pag nagkaroon po siya ng suru form, maaari niya po sabihin, gawin maayos, gawin matino, o kaya naman po, ayusin ng maayos, ayusin ng matino. Ayusin na nga, maayos po yun. Grabe. Hay. So, meron din po tayong salitang ちゃんとする。 chanto suru. Ano pong pagkakaiba niya po sa kichin to suru? More on sa sarili yata to. ちゃんと。Parehas po sila. Pwede po sa sarili. Pareho lang pwede meaning po sabihin sa iba. Hay. Nagbibigay diin lang po siya. Nagkakaroon po siya ng talaga. Ano po? Hay. Kumbaga, yung kitchen to is gawing maayos o kaya gawing matino. Ngayon, pag sinabi pong chanto suru, chanto na po, magiging gawing talaga ng maayos. Gawing talaga ng matino. Nagbibigay diin po siya sa mga meaning po na ito. Mas mabigat po ang ang pag-deliver niya kaysa po sa kitchen to. Hay. はい、わかりました。 Gamitin po natin siya sa sentence. Maaari niyo pong gamitin kitchen to o kaya naman po chanto. Hay. 洋 Dozo. 服をきちんと畳む。 So des. 洋服をきちんとo kaya naman po chanto tatamu. Hay. Ito po, lagi ko pong nasasabi po, pag yo, tapos yung sunod po is yung a, e, i, o, u po. ダメ。 Yo po, palakihin ko po ng kaunti. Dito po, yung pagbasa po, ano po, yo, u, yo, u. 洋服。 Kapag ang sunod pong ano nga po ba yun? May consonant yung isa po. Hindi po lumalabas yung name. Consonant at a, e, i, o, u. Ano po siya? Vowels, ate, vowels. Vowels. Arigatou gozaimasu. Hay, kapag, di ba po, yo, o po ang ano nito, ang last po ng yo. Ano po? Pag sinulat po in Romaji, o. Yung sunod po is u, vowel letter po. Ano po? Hay, kung ang sunod niya po is u o kaya o, dahil ang last pong letter po ng yo is o, papahabain niyo lang po siya. Yo, fuku. Try niyo pong basahin 洋 niyo. 服。 Yo, fuku. 洋服。 Hay. Sorry. So, try po ulit natin na basahin. 洋服をきちんと畳む。 Hay, 洋服をきちんと畳む。Hay, gaman eh. So. Hindi kasi kaunting lang pong ingat po, magiging mas maganda po yung pag-deliver natin, pagbigkas po natin sa kata salita po. Ano po? Hay. Kasi yan po yung specialty po ng teacher ko. Paulit-ulit kami. Sasabihin niya, yofuku. Yofuku? Ganyan ako dati. Yofuku? At no. Yofuku. Japanese, pure Japanese kasi yung teacher ko. Hay, siya po yung nagturo po sa akin na dapat pinapahaba po. Ano po? Hay. Yofuku. Ang ibig po sabihin po nun ay? Itupi talaga ng maayos ang damit. Hay, pag ninagyan po siyang talaga, alin po yun dito sa dalawa ang pinili niya? ちゃんと。
ちゃん Pag とになり talaga. ますね。Ngayon, pag はい tinanggal po yung talaga, magiging, Itupi ng maayos ang damit. はい。So, alin po yung ginamit niya? Kichinto. そうです。はい。 Tsaba. Go po tayo sa next. Taido o kichinto suru. Taido o chanto suru. 態度をちゃんとする。はい。So, alin po dito yung, nande. Alin po dito yung pinili nyo? Di ba po, ang pinili nyo kanina is ちゃんとする. So, magkakaroon po ba siya ng talaga o wala po? Chanto yung pinili ko. Talagang ayusin ng maayos ang talagang ayusin talagang maayos ang ugali. Talagang ayusin ng maayos. Talagang ayusin ng maayos ang ugali. Hay, nagbibigay diin po kasi ang ちゃんとpo. Ano? So, pag sinabi ko po, 態度をきちんとする. Talagang ayusin ng maayos ang Sabi ko po, 態度をきち hindi. んとする. Ayusin ng maayos ang ugali. そうです。wala na pong talaga po. Ano po? そうです。ありがとうございます。では次行きましょう。Futo. ふと。 Futo. ふと。 Futo. Paakyat po tayo. ふと。 Futo. Wag niyo pong Futo.ふと。Ano? Futo. Parehas lang po tong sound. Ito po aakyat po ng kaunti ng accent. ふと。 Futo. はい。Sabi niyo po, 太ってる. Futotteru. Tanggalin niyo po yung てる. ふと。 Futo. そうです。 Futo. ふと。はい。Ganyan po siya pag-pronounce po. Ano po? はい。ふとというのはano po? Nang ふと? biglang Nang biglang. mangyari ang isang sitwasyon そうです。na Naalala hindi niyo po. sinasadya. そうです、そうです。Naalala niyo po yung natin, last class po natin. Di ba po may napag-aralan po tayong nang bigla. 急に突然いきなり Hay. 途端に. Actually po may nakita po ako pero nagmamadali na po tayo kaya hindi ko na po sinagot kasi alam ko pong itatakal po natin this time po. Ano po, so hindi ko na po binigyan ng importansyang sagutin. Ngayon, alam ko, siguro nandyan po siya yung nag-question po ano po about po sa photo. Kasi, natakal po natin nakaraan, 急に突然 ikinari totani. Meron po siyang kaunti pong nuance pong pagkakaiba. Pero pare-parehas po silang biglang o kaya naman nang bigla o kaya biglaan. Ano po yung mga natakal po natin noong nakaraan. Ngayon po, ito pong photo pong tinanong niya po is nang biglang, enter parenthesis, ginagamit po ito sa mangyari ang isang sitwasyon na hindi sinasadya. Hay. Tingnan po natin sa mga example sentence po natin. ふと思い出す。ふと思い出す。Bigla galing kong na naisip. mag-pronounce. Hay. Naisip niyo po? Bigla kong naisip. 思い出すだから、biglang lumabas yung isip niya. Lumabas yung isip niya. So, bigla akong napaisip. biglang lumabas yung isip niya. So, sa Tagalog, ano po siya? Umoy, Biglang. das is lalabas. So, umoy, iniisip niya po, di ba po? O kaya nararamdaman niya. Bigla daw pong lumabas. Futo, das. Futo, umoy, das. Biglang lumabas. Ano po yun? Biglang lumabas sa isip ko. So, Biglang lumabas sa isip ko. So, anong ibig sabihin po nung pag biglang lumabas sa isip nyo? Bigla nyong bigla nyong naalala. So, Biglang naalala. so desu ne. So, Tomi-san, gomen nasai. Pa-mute po kayo. Gomen ne. Hay. Hay. Futo, Nang biglang omoidasu. maalala. So desu. Sa Tagalog, nang biglang maalala. Hay. Omoidasu means maalala. Hay. Galing po sa isip niya, lumabas. So, naalala niya po. Ano po? Hay. Hay. Pwede rin po yung photo. Siguro po kasi medyo may iba pa pong nalilito. So, bibigay po ako ng iba pa pong example. Futo, atama o ageru. Futo, atama o ageru. Ibig po sabihin, nang biglang itinaas ko ang ulo.
nang biglang itinaas kang ulo. Pero wala naman akong pakay kung bakit ko biglang itinaas yung ulo. Ano po? So, ito rin po, hindi niya naman sinasadya na maalala niya, di ba po? So, futo omoidasu. Mga sitwasyon po na hindi sinasadyang bigla na lang niyang ginawa. Hay, futo omoidasu, nang biglang maalala. Futo atama o ageru, nang bigla akong, wala lang, bigla ko lang naiangat yung ulo ko. Pero wala naman sa isip ko na, ay, iaangat ko ang ulo ko. Wala naman. Hay, doon po siya ginagamit, futo. Hay, nang biglang. Pero, hindi sinasadya. Ano po? Wala lang. Bigla ko lang nagawa. Ganyan, ano po? Hay, ganyan po yung situation pong ginagamitan ng futo. Hay, ngayon naman po, ang next vocabulary po natin is Wazato. wazato. Hay, ano po Wazato. ang wazato? Kabaliktaran yata ni puto yan. Sinasadya. So des. Nang sadya. Hay, Nang sadya. hay. Wazato. Nang sadya. Or sinasadya. Maaari rin po siya maging sinasadya. Ano po? Hay. So, ang example sentence po natin ay Wazato makeru. hay. Wazato makeru. Matalo ng sadya. Hay. Matalo ng sadya po. Ano po? Hay. Makeru. Sadya. Hay. Okay po. Yung wazato, siguro mabilis pong intindihin. So, hindi ko na po kailangan magbigay po ng iba pa pong example po. Ano po? Daijoubu ka na? Hay. Hay. Yeah, arigatou gozaimasu. Hanggang dito na lang po yung reciting niya po sa vocabulary. Meron po kayong katanungan? Arigatou gozaimasu. Wala po akong katanungan. Napaka-clear po. Salamat po. Tsukare Yes. desu. At Arigatou Inday, gozaimasu. may Hay. isang katanungan lamang po ako nakita, nakalimutan ko kung sino yun. Ay, tinanong niya, ano nga pala yung tulala sa Nihongo? Tulala. Yes. ぼーっとしている. Ay, arigatou gozaimasu. Pero pag sinabi pong both to stay, yung second party, third party po yung tinutukoy niya po. Ano po? Pag yung sarili niyo po yung tutukuyin niyo, both to suru. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.